Bawal daw sa Bible kausapin ang patay. Ito ang tinatawag nilang necromancy. Ito ang pinagbabawalan sa Leviticus 19 verse 31 o Deuteronomy 18 verse 10 to 13. Tapos may iba pang bahagi ng Bible na pinagbabawalan nga ito. Pero kapatid, alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit nga pinagbabawalan ito? Sa unang panahon, nakikipag-usap ang mga tao sa patay para pabalikin ang spirito sa ibang katawan na bago-bago pa lang namamatay. Ang iba namang tao ay kumakausap sa patay para gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa para makabigay sakit o makapatay ng tao. Tapos may iba na gumagawa nga ng ritual para pabalikin ang spirito ng namatay na tao sa katawan nila na bago-bago pa nilang nilisan. Pero yun nga, ang nangyayari ay ang iba ay nakakabukas nga ng lagusan sa mga demonyo o masasamang espiritu. Dating panahon, maraming gumagawa nito, tapos sa paggawa nga nila ng mga ganito ay napapahamak sila. Ito ang dahilan na pinagbabawal nga ito sa unang panahon. Normal ang pakikipag-usap sa patay, lalo na kapag halimbawa may namatay kang minamahal mo tapos nakikipag-usap sila sa panaginip mo or sa mga visions mo or di kaya nagpapakita nga sa'yo sa mismong harap mo dahil nga bukas yung third eye mo doon sa panahon na yon para makipag-usap sa'yo kung ano man yung mensahe na gusto nilang iparating sa'yo. Kung kaya ang transfiguration nga na nangyari doon sa taas ng bundok, kung nasaan nga si Hesukristo ay kinausap niya si Elijah at si Moises na matagal ng patay. Pero bakit ganon? Hindi naman pinagbawalan or minasama ang ganitong transfiguration. Eh di ba matagal ng patay si Moises at saka si Elijah? Eh di nakipag-usap si Hesukristo sa mga patay. Kung totoo nga na pinagbawalan ang necromancy na bawal ang lahat ng klase ng pakikipag-usap sa patay, edi hindi dapat ginawa ni Hesukristo ang ginawa niya. Binabahagi ko lang ito bilang halimbawa sa iyo, kapatid, para malaman mo na hindi naman pinagbabawalan talaga ang lahat ng klase ng pakikipag-usap sa patay, pero kailangan lang gawin sa tamang paraan at sa tamang dahilan. Kadalasan din naman ang pakikipag-usap sa patay na nararanasan natin ay pinapadaan sa panaginip. Pero meron ding ibang paraan katulad nga sa meditation kung saan pwede ka makipag-usap sa kamag-anak mong namatay na. At nagbigay nga ako ng isang gabay sa pakikipag-usap sa patay sa ligtas at wastong paraan at gumawa ako ng isang free na gabay para dito. Sana maklik mo ang link sa description para mabasa ang gabay sa pakikipag-usap sa patay. Kung tutuusin, ang mga tao ay tao pa din kahit na namatay na sila, pero spirito na lang sila, wala na silang katawan. Kung kaya hindi natin sila kailangan katakutan, kailangan lang natin gawin ang pakikipag-usap sa kanila sa tamang paraan, ayon sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.